So, so hi, welcome back again to my channel. Ayan, so for today's video is about hindi ko na renew ang NC2 ko, pero meron akong diploma and certificate. Meron akong certification and also the diploma. So, before we start this video, so gusto ko lang mag-explain. Ayan, so kung napanood nyo yung video ko na to, kung napanood nyo yung video ko na yan, na, ayan, so marami kasing comment doon, na meron din naman nag-thank you about, nakakuha sila ng information, meron din naman, nakakuha ng information, pero nabash ako, kasi nga, ang daming so, sabi ko doon sa pinto na message na, I will explain my reason in my next video. So, ito na yun. So, yung reason po nun is nasa boarding house ako. So, nasa boarding house ako that time. Kasi, ako ay nag-aaral pa, pumapasok pa ako. So, nasa boarding house ako that time. And, hindi lang ako yung tao doon. Hindi lang ako yung hindi lang ako ang nagbo-board doon sa house na yun, sa boarding house na yun. So, anytime, meron pwedeng pumasok. So, hindi nakalakang pinto. So, anytime pwedeng may pumasok ng boarders. So, medyo nahihiya ako, napapressure ako. So, ayoko kasi minsan na nakikita ko nag-vlog. Pero pag yung family ko, yung partner ko, so alam naman nila na ako yung nag-vlog. So, doon hindi ako kasi comfortable kasi nga, syempre may papasok, may lalabas, may papasok, may lalabas. So, ikaw ba magaganahan ka ba maganon? So, gusto ko lang kasing i-share yung experience na yun kasi, yung experience ko na yun is, on the spot, gusto ko siyang i-share. So, pumunta ako dun sa TESDA and after that, gusto ko siyang sabihin, gusto ko na siyang i-explain sa inyo kasi that time, so nasasad talaga ako kasi nga, ayun, hindi ko na rin yung NC2 ko na pinaghirapan ko, ang binayaran ko. Alam niyo yun, yung pinaghirapan mo. Syempre may assessment yun, no? So, pinaghirapan mo. Nag-tuition ka, something like that. No, nag-tuition ka, pinaghirapan mo yung ipang-tuition mo doon. So, yun, medyo nasad ako and gusto ko na rin siyang explain sa inyo. Gusto ko na siyang magbigay ng information, magbigay ng idea, tips, kung ano nga ba yung nangyari sa akin nung gusto kong i-renew yung aking NC to that time. So, back to our topic na tayo para ibigyan ka ng clear explanation and walang so kasi yun yung sa pansin nila doon. So, ang daming so ganun. So, ayan, na-explain ko na sa inyo. Okay, so before we start this video, intro muna tayo. Ayun, so hindi ko po na-renew yung NC2 ko kasi ako daw po ay kailangan, hindi mo marirenew yung NC2 mo kasi parang nahirapan ako mag-explain. Sorry. So, hindi ko na-renew yung NC2 ko kasi kailangan magamit mo yung NC mo sa loob ng 5 taon. Yan. So, nag-graduate ako in 2014. Yan, doon sa nag-graduate ako in 2014 bilang food and beverage. Ayan. Food and beverage. Yun. Pinakang doon ay wait lang. Ayan, food and beverage services in NC2. So, ayan. So, medyo nakalimutan ko. So, sobrang tagal na. At gusto ko lang i-clear kasi ito. So, food and beverage services NC2. So, yun. Ayan. So, food and beverage services and NC2. So, ayan. So, that time na 4th year ako, college. So, naisipan ko na i-renew yung aking NC2. Kasi, pwede ko siyang magamit. Ayan. So, yun, pwede ko siyang magamit.
So, sa akin lang yun. Ayun, so pwede ko siya magamit sa mga, pwede ko siyang sa pag-apply ko, something like that. And then, ayun. So, kasi sayang, hindi siya sayang, so pinaghirapan mo yung lahat ng yun. 'Di ba? And, ayun, so, i-renew ko na siya. Ang sabi doon, nung nasa office, sabi niya, yung pinagtanungan ko, ang sabi niya, nagamit mo ba siya nagamit mo ba siya ano sabi niya, nakalimutan ko, nagamit mo ba siya yung pinag-aralan, yung food and beverage, kailangan magamit mo siya ng nasa 5 taon. Kasi, di ba 5 years yun? 5 years. Sa loob ng 5 taon, kailangan magamit mo siya and active. Dapat magamit mo siya. Okay? Magamit mo siya. Kung hindi mo siya nagamit sa loob ng 5 taon, or 4 na taon siguro, ganyan, is hindi ka makakapag-renew. Okay? So, hindi ka makakapag-renew ng inyong NC2. And, ayan, so, naisip ko na mag-undergo ng mag-assessment o mag-reassess. Okay? Naisip ko na mag-reassess ako, mag-assessment ulit ako. Kasi nga, hindi ko siya nagamit eh. Hindi ko siya nagamit ng, for almost 4 years. Kasi 1 year, nagtrabaho ako as waitress. Ayan. So, nagamit ko yung aking food and beverage. So, after that, ng 1 year na yun, nagamit ibang work na yung aking naging ibang trabaho na yung aking in-applyan. So, that is why hindi na siya related dun sa aking NC. Ayan, so 4 na taon na hindi ko siya nagamit, not related dun sa aking NC. And, ayun, so ang sabi niya, need ko na daw mag-undergo ng refresher. Need ko na daw mag-undergo ng refresher kasi nga, di ba dumaan na yung new curriculum na, bago na yung kanilang subject description, bago na ang kanilang competencies. Ayan, so bago na yon. So, just want to share lang na food and beverage po yung aking NC. And yun, bago na yung competencies, bago na rin yung subject description. So, anyway, bigyan ko lang kayo ng sample ng aking description ng aking subject description nung aking NC dati. Nakalagay dito kasi nakakuha ako, pumunta kasi ako sa dati kong school ng aking pinag-aralan nito. Meron nakalagay dito, provide food and beverage service. Like for example, yan. Or provide link between kitchen and service area. So, it means nag-upgrade na siya. No? So, nabago na yung subject description and yung competences niya, nabago na siya or maybe nadagdagan na siya kasi new curriculum na nga. Yun ang sabi doon. And then, hindi ko na naisip, hindi ko na mental block ako, no? So, ayun. So, dahil matagal na yon, hindi ko siya nagamit for almost 4 years. Hindi ko siya nagamit yung NC ko. And, ang sabi, mag-undergo daw ako ng refresher ulit. So, hindi ko na lang siya, or hindi na lang ako nag-undergo ng refresher kasi that time is 4th year college naman ako and graduating din ako para sa 4 na taon. So, hindi ko na siya na-renew. Or hindi na ako nag-undergo ng refresher kasi magsasabay-sabay yung mga gawain ko. Hindi na ako nag-undergo ng refresher. Okay, so, anyway, nag-aral po pala ako sa accredited school ng TESDA. Accredited school ng TESDA. So, meron doon tuition, meron doon meron tuition. So, magbabayad ka din ng graduation fee. And yung mga, kasi yung food and beverage, marami siyang, marami kaming binibili. Yun, minsan bumibili pa kami ng wine, bumibili pa kami ng meat. Yan. Kasi meron siyang tawag rare, tatlo rare. So, ganun.
medyo ba malambot, medyo hilaw, medyo something like that. Yan, ganun yung ano namin. So, lahat binayaran namin yun. Talaga kami gumastos ako para dun sa aking course na yon. Ayun. And, ayan. So, hindi na ako nag-undergo, nag-refresher. And that time, graduating din ako ng aking 4-year course. So, ang tips ko lang na kung kayo ay hindi nyo naman magagamit yung pag-aaralan nyo na course na sa TESDA, kung hindi nyo mo naman magagamit, so much better na doon na lang kayo sa walang tuition kasi ako may tuition yan. So doon na lang kayo sa walang tuition kasi marami namang, di ba, ng TESDA na walang tuition doon mismo sa TESDA mismo. Kasi yung sa akin na pinag-aralan ko is accredited school. Pero meron naman siyang kagandahan doon. Meron akong diploma. Nakakuha ko ng diploma and nakakuha ako ng certificate. So, ayan. So, nakita ko rin, nandun din yung official transcript of records ko. So, binigyan nila ako ng POR kasi nga ito ay kailangan dun sa bagong school. Kaya parang in-request ulit. So kaya nakita ko ulit yung aking mga subject description and competences. Ayan. So ang pinakamaganda doon kasi accredited yon ng TESDA yung aking pinag-aralan. So nakakuha ako ng diploma. So yun. So share ko na lang dito sa picture aking diploma. And then nakakuha din ako ng certificate. Ayan, certificate. Ako na lang sa inyo. Certificate. So, pakita ko na lang dito yung picture. Ayan, yung aking merong diploma and certificate. Yan ay accredited ng TESDA. Ewan ko lang po kung mismo sa TESDA kayo mag-aaral, kung makakakuha din kayo ng diploma and the certificate. And that's it. Thank you for watching. And sana wala akong nakalimutan na i-share. Wala akong nakalimutan na wala akong nakalimutan na sabihin. Kung meron man, so pwede naman kayong mag-comment para bigyan ko na lang ng kasagutan. And that's it. Thank you for watching. I hope may natutunan kayo. And sa isa kong video, sana wala na mag-bash. At makita nyo itong bagong video ko. Thank you so much. At makita nyo itong bagong video ko para mas clear yung explanation. And that's it. Thank you for watching. I hope you like this video and click the notification bell para updated ka whenever I upload new videos. Bye! Thank you for watching.